Hello everyone! Naririto muli ko si CJ Vlogger sa kanyang content. Ang aking spoken. Ngayon po, ang aking ginawang spoken is about sa isang ina. Ito po ay inaalay ko sa aking mama. Na ngayon po ay may pinagdadaanan kaming malaking problema. Para sa iyo, Ma. Alam ko, ikaw ang nagturo sa akin na maging matatag sa lahat ng mga pagsubok sa buhay. Na kahit anong mangyari, ang pamilya ay pamilya. Para po sa inyo to. At sa mga kagaya ko po rin ina na nakakaramdaman nakikita nila ang kanilang magulang ay naghihirap po. Pasensya na po kayo. This time po ako ay nasa kalagitnaan ng pagsubok ni God. Nakikita niyo po ako nakangiti, gumagawa ng spoken. Nakikijoin ako sa lahat ng aking team, but deep inside, nasa pagsubok po ako ngayon ng aking mga magulang. Simulan na po natin at marami pong salamat po sa inyo lahat sa akin nagsusupport sa aking channel. Sa mga hindi pa ako nag-subscribe, please subscribe sa aking channel. Please like and share and touch the button for another notification po sa aking gagawin mga video po. Marami pong salamat. Simulan na po natin. Ang title po nito ay Ina. Ano ba ang kahulugan ng isang ina sa kanyang mga anak? Mama, ang baon. Mama, ang cellphone ko. Mama, anong pagkain natin? Mama, nalabhan na ba ang lahat ng damit ko? Mama, aalis muna ako at may lakad kami ng aking mga kabarkada. Di ko alam kung kakauwi ako or bukas pa. Ito ang parati natin narinig sa ating mga anak. Ngunit, darating ang panahon na magagawa pa ba natin ang lahat ng ito? Masasabi pa ba natin sa ating mga magulang ang lahat ng ito? Na magigising ka na lamang sa mga salita ng iyong ina. Na ang lahat ay para sa iyo, nakakairita, nakakainis, nakakabagot. Ngayon may ginagawa ka pa, ngunit inuutusan ka muli. Ang uwi, nakasinghan na sa iyo ang iyong ina. Na bawal sa ganito, bawal sa ganon. Ngunit, isang ina nga nagluwal sa atin, nag-arugwa sa atin sa loob ng 9 na buwan. Iningatan, inilagaan, na kahit isang kagat ng langgam, na kahit isang kagat ng lamok, hindi tayo kaya pagdapuan. Siya yung nagluwal sa atin na nagbigay ng buhay, ngunit walang permanente sa mundo. At hindi natin alam bukas makalawa. At walang permanente na baka sa isang huling pag-ikot ng orasan, mawawala na siya. Siya ang iyong ina. Ano mang sabihin nila, ito'y para sa iyo. Huwag kang magagalit kapag ikaw ay inuutusan dahil sa hindi pagsunod sa lahat ng gusto mo. Sapagkat balang araw, kapag nawala na ang iyong ina, mawawala na rin siya sa tabi mo. Mawawalan ka na rin ng kahanang mabuhay. Yung man dating nagigising ka sa ingay niya, ngayon, magigising ka sa tilaok ng isang manok at hindi ang sigaw ng iyong ina. Na ang dating aalis ka, babalik ka, nakahanda na ang iyong kakainin. Ngayon, ikaw na ang magluluto sa iyong kakainin. Na wala na magkukwento sa iyo sa lahat ng kalokohan mo nung oras na ika'y kabataan pa. At ngayon, wala na siya. Sino pa ang iyong tatakbuhan kapag may problema ka? Yun wala kang masabihan sa gusto mong isigaw sa mundo. Yun wala nang yayakap sa iyo kapag nakaramdam ka ng malungkot ka. Kaya habang naririyang pa siya,
Kapag may oras pa at panahon ka pa, pahalagahan mo, alagaan mo, mahalin mo, at unawain mo. Huwag tayong magalit sa Kanya. Isipin mo ang lahat ng sacrifice para sa atin. Darating ang tamang panahon na ito ay isa'y magiging magandang alaala para sa atin. At dadalhin natin hanggang sa pagtanda natin. Ngayon isipin mo, kung hindi sa Kanya, wala tayo dito sa mundo. Kung may pagkukulang man siya sa atin, na may mga bagay na hindi sa atin maibibigay, unawain natin at patawarin natin sila. Pahalagahan at mahalin natin sila. Minsan hindi natin alam kung tayo ba ay mahalaga sa kanila. Ngunit, nagkakamali tayo. Sapagkat lahat ng hirap at pagod at pagkukunwaring kaya nilang gawin ang lahat ng iyon. Ang lahat ay gagawin nila para sa atin na kahit nakikita na natin hirap at pagod na sila. Kung tayo ay nagagalit sa Kanya sapagkat pakiramdam mo, di nila tayo mahal. Na puro lamang mali ang nakikita niya sa ating mga gawain. At tuwing sakit at lungkot na nararamdaman mo, ito ay dubli sa sakit na nararamdaman ng bawat ina para sa atin. Ang isang inang kaya magkunwari sa harapan natin hanggang kaya nila. Ngunit, parati natin tatandaan, ang isang ina ay walang kapantay ang pagmamahal sa atin na ibinibigay at hindi naghihintay ng anumang kapalit mula sa kanyang mga anak. Inaalay ko po ito sa aking mama at sa mga kagaya ko rin mga ina. At pwede rin po ito sa mga bata, sa mga anak. Narito po ako ulit. Usap lang ho tayo. Para kahit paano gumana ang aking nararamdaman. Nasa punto po ako nabaon ako sa pagsupit. Pero kailangan ko maging matatag para sa aking mama at sa aking mga kapatid, lalo sa aking mga anak. Alam niyo po ba ang spoken na to? Ito ay nagmula sa akin simula nung kabataan ko. Isa po akong rebelde na anak. Tao po kayo. Isa po akong rebelding anak, naglayas ako sa mga magulang ko. Dahil ang mama ko, ano po yung ginawa kong spoken, ay lahat po yung ipatama para sa akin. Pero nung time na nagkaroon ako ng anak na, sabi ko sa sarili ko, hindi ako gagaya sa isang ina na mabunganga. Mamahalin ko ang mga anak ko, ibibigay ko ang lahat ng kailangan nila. At ipinapangako ko balang araw magtatapos sila. Dahil ng oras na po yun, ako ay nagrebelde dahil gusto ko magtapos ng pag-aaral, ngunit hindi maibigay sa akin ang aking mga magulang. Pero I know that na may reason po ang aking mga magulang kung bakit, lalong-lalo po ang aking ina. Ito pong spoken na to ay inaalay ko po sa kanya. Nasa harapan po niya na matagal na pa akong humingi ng tawad, matagal na. Sa nagawa kong pagkakamali ng kabataan ko. Dala ng kabataan ko.